Good afternoon po. Para naman po sa pag-aalaga ng aking mga anting-anting o mga mga personal na protection. Ganito po ang ginagawa ko. Tuwing hapon po. Ito po ay aking pinapausukan ng ganyan po ako mag-alaga ng aking mga anting-anting po. Hindi lang po sa mga mutya, kundi yung mga tinatawag na protection ko pang araw-araw. Ganyan ko po ginagawa sa kanila. Yan. Ito po sila po ay aking pinapausukan ng insenso at kamangyan na mayroong dahon ng laurel. Yan po, kaya ganyan po sila, pinaalagaan ko din niya sila. Lahat itong mga alaga kong mga anting-anting ay talagang pinapausukan ko yan sila ng yan, para mawala ang mga bad spirit o mga bad elements. So, ibig sabihin, ang protection ko ay mananatili. Kumbaga, maano po sila, tawag dyan, mga effective po yan sila. Ayan po, hindi po ako basta-basta at saka yung kamay ko po, yan, naano ko din po yan. Pinapausukan ko yan para tanggal malas. May mga pagsubok man sa buhay, yan po ay malalampasan. At hindi po mawawala ng pag-asa. Ganun lang po. Lalo na po pag Friday at saka Tuesday, yan po sila ay aking pinapausukan ng kamangyan at saka insenso. Ganyan lang po kasimple ang pag-aalaga ko sa aking mga protection. Andyan po lahat, hindi ko pwedeng ipakita yan dahil bawal po. Ganyan po. Yan po galing pa po yan sa aking mga kautol sa Haring Bakal. Ayan po. Pag tayo po ay kaisa ng mga taga-Haring Bakal, sila po ay hindi tayo pababayaan anumang laban natin sa buhay. So, nagpapasalamat ako kay Tatay Serafin Villadares dahil hindi niya ako pinapabayaan. 1988 pa kami magkasama ni Tatay Dodong Villadares, si Commander Aguila. Kami muling nagkita at ako naman po ay talagang binasbasan niya at siyempre kumbaga ang suporta na niyan diyan palagi sa akin. Yung mga history ng mga pinagsamahan namin ni Tatay ay hindi yan mapapantayan ng na basta-basta lang na friendship. Yan. Salamat ako kay Tatay sa mga binigay niya sa akin, mga panibagong mga protection sa buhay. Muli po ay thank you so much po kay Tatay Dodong Villadares aka Commander Aguila ng Haring Bakal. Thank you po Tatay sa suporta mo sa akin. At ito yung mga yan, may mga bago na naman akong
collection. Ito naman po yung mga yung mga bunga po yan ng avocado. Ilalagay ko lang yan dyan, sa maniwala at kahit sa hindi, yan po ay nagiging bato. So hindi lahat ng tao nagkakaroon ng ng buto ng avocado na nagiging bato. Yan po ay lagi kong inalayan ng dasal. So pagkatapos niyan, after 1 month to 2 months, nagiging bato na po yan. Nagiging matigas na po yan. Yung iba, pag ordinary lang na hindi po yan nagiging bato. Natutunaw po siya ay parang nalambot na something na hindi talaga siya nagiging bato. Pero pag hindi po sa nakalagay lang po dyan sa altar ko, iyan po sila po ay nagiging bato po. Dahil po yan sa aking siguro sa aking daily prayer. So, at saka ako po naman ay araw-araw po ako nagbabasa ng mga verses sa Bible. Ayan po, ang kapal po ayan po yung pinagpatungan ko. Ito po, ito. Ayan, Bible po yan. Makapal po yan. Araw-araw po ako nagbabasa ng mga verses. Siyempre, kailangan din natin ng nasa spiritual ay ang ating spiritual power ay hindi kayang tibagin ng mga evil men or something na mga bad spirit o bad energy. Ganun lang yun. So, sa mga mahilig saliksik dyan ng mga ang buhay po spiritual ay hindi ganun kadaling pasukin, sapagkat ito ay marami pong pagsubok ang pwede mong pagdaanan, at kung yan po ay malalampasan po natin, ibig sabihin ikaw po ay magiging mapala dahil kumbaga tinanggap ka ni God at bibigyan kanya ng mission dito sa mundo. Kung ano man ang mission na ibibigay niya, syempre kailangan mong tanggapin. At kung ano man ang buhay na i-design sa'yo ni God, yun ay dapat mong pagtibayin. Muli po, good afternoon po sa ating lahat, and thank you sa mga nanood sa aking vlog.